What's up? Hello. And we're back. Hello. Welcome. Another episode. May special guest tayo today. Special guest. Yes, nakahanap na kami ng designated Bisaya. Siya yung designated Bisaya namin. Siya yung tour guide namin na naglaro kami ng pick. Siya po talaga yun. Siya si Actually. Ilang nugget sa pod. Siya si Bay. Si Bay. Kapatid na ni Bay. Kapatid ni Bay. Doon, ano yun virtual Bay. Ito si, in real life Actual Bay. Physical Bay. Physical Bay. Okay, anyway, ang topic natin for today is yung kay Vico Soto. Vico? Yes. Vico. So, Vico. May kumahala. love The next may love president. life na ba siya? Bago na ba yung bago cellphone niya? yun, kay Bago na Liza yung yun cellphone niya. Liza Soberano, diba? He was my first love. Anyway. Ito muna tayo. Gaganito ako dun. Sige, okay lang. Ano yun? Hindi, may ano kasi siya. Sorry, ibang parang topic. Sige, yun na lang muna. Oo, iyan na natin. Mas Mas recent eh. May interview siya sa Si US. Liza sa US. US ba? US. Na parang nagkwento siya ng mga ano niya sa Pinagdaanan niya mga pinagdaanan niya basically. nung bata siya. Apparently, sobrang abused pala siya. To the point na pinakain daw siya ng tayo ng aso. Ulul. Oo, gagi. Go. Yung nanay daw niya meth addict. Yung original mom niya. Oh, tapos Ano ba si Eli? Diba ano siya? Hindi naman siya pure Hindi. Filipino. Di siya dito lumaki? Lumaki siya dito. Well, 10 years old yata siya lumipat Oo, dito. Dito na siya Pero yung experience school. lang yun, yung nasa Sa US pa. US pa. Oo. Okay. Parang yung nanay daw niya meth addict. Tapos, habang buntis dun sa kapatid niya, nagme-meth. So, yung kapatid niya pinanganak, addict sa meth. Oh, what the fuck? Okay. Puta Ano yung... Hindi ko na ano. Pinanood ko yung interview eh. Sinabi. Gano'n yung baby po. Nagano na kutsara. Labas may mga tatuan na. Inborn kang addict. Yun nga, tas yung parang foster parent niya, yung nagpain sa kanya ng tae, ganyan. Pati yung foster. Abused pare. Abused Abused talaga talaga. siya. Yeah, Tapos, Napalinis yung kasi siya. issue, hindi ba yun yung issue Pinapalinis siya ng tayo ng aso. Ang... Tapos gamit dila daw. The fuck? Tapos dilakbo. Hindi ba yun yung issue? Okay. Ang issue is... Wala lang yun. Ang pinaka-issue doon, break na sila ni Enrique. Kumbaga, yung mga tao daw, mas ano pa doon sa... Mas fixated sila doon. Mas interested doon sa breakup nila ni Enrique. Parang Okay. So, bakit sila nag-break? Panghimagas lang pala yung ano. Kumain ng tayo daw sa no? Gagi. Yun. Hindi, kaya naging issue yun kasi nung, di ba may interview. International yung, yung channel na nag-interview sa kanya. Tapos nung nakarating sa Pilipinas, parang, alam mo yung sa Pilipinas, di ba, pag kunyari, nasi-share siya sa social media, ang hinighlight lang yung breakup nila ni Enrique. Okay. Hindi hinighlight yung Yung iba. pinagdaan, yung abuse. Grabe pala. So, mga chismosa ng mga Pilipino. Oo. Chismosa. Yung gusto nila yung nanghihimasok ng buhay ng may buhay. Yun yung gusto ng... Katulad ng gagawin natin ngayon. Okay. Pwede na. Okay na. Sige. So, yung mga, di ba, ng mga nakaraan, nagbagyo, ganyan. Tas okay. maraming nabaha. So, nung SONA, apparently, pinresent ni PBBM yung top 15 DPWH contractors for flood control projects. Tapos, si Vico, yung mayor ng Pasig, sabi niya, you may, nag-post siya sa Facebook. So, you may have noticed that Alpha and Omega is top 2, St. Timothy is top 3. So, pinangalanan niya yung mga top. Contractors. Tapos, contractors are all, parang, sabi niya, you may have noticed that these are all owned and controlled by yung kalaban niya. Okay. Which is si... Okay. Ano niya pala yun? Kalaban niya pala. Yun yung tumakbo kalaban niya dun sa... Yung babae? Kaya din. Okay. Siya pala yun. Kaya gusto siya rin ba yung diba may nag-viral na sinita si Vico na hindi approve na... Pag-usapan natin yun. Oo.
Tapos, Yun, kay, ano rin yun. Siya rin siya yun. rin yung contractor. Tapos, Parang first time voter din. Para magmumukhang tinitira ni Vico kasi nga, naging kalaban niya. Pero, para sa akin, totoo naman yun eh. Diba? Nakikita-kita mo naman yun talaga eh. Na bahang-baha everywhere dito sa Metro Manila. Tapos, yung mga contractors sila. Diba? Yeah. Parang ako nga, parang ngayon yan na parang nako-compare yung mga ganyan na mga projects kasi si Marikina sa kami. Parang nagawa ng paraan eh. So, bakit yung iba hindi magawa? Parang gano'n. Mas malala yung mas prone talaga. Oo. So, actually, yung latest ngayon, di kami inabot. So, talagang may improvement. Ramdam namin improvement sa Marikina. Kasi dati pag So, ibig sabihin ba nun? Marikina agad yung tingin eh, diba? So, ibig sabihin ba nun nagpalit ng contractor sa Marikina? Posible. Nagpalit ba Siguro ng wala mayor? dun sa top, man. Hindi, same lang mayor Same mayor. Mayor, pero yung contractor yung Yun, gumagawa. hindi ko alam kung sino yung contractor namin. Feeling ko wala yun sa top 16. Oo. Kulelat. Yan, ganun. Tapos meron pa nga daw na parang yung 100% na budget, 'di ba? For a project. Parang 30% lang din napupunta sa actual project. 50% sa SOP. Ano ibig sabihin ng SOP? Standard Operating Procedure? Parang ganun. Ano ibig sabihin? I mean, ano yung admin works? ano yung procedure nun? Hindi ko alam eh. Baka siguro pag pirma nila ng Mga gano'n. Nabayad? Mga meeting, 1%. siguro of dinner, ganyan, pinagbitingan niya. Ewan ko yung mga Baka may alam sa inyo. Research study. Yun nga eh. Research study, ganyan. Tapos 50% doon napupunta. 30% sa 20% sa contractor, apparently. Tapos 30% tayo napupunta doon sa actual project. Kung sinabing 20% sa contractor, ibig sabihin, kickback na ni contractor yun? Or Pwede, or Hindi, lahat na materials. Oo, yun ipo-provide ni yun. hindi ba part na yun nung budget mismo? Sa 30%. Hindi nga. Okay, part siya. Pero yung 50% na SOP yung big question mark doon. Gets. So, kunwari, may 100 million na project. Yung 50 million doon, di mo alam kung saan napunta. Standard operating procedure. 30% daw, yung actual project mismo, yun na yung paggawa. Siguro labor, ganyan. Tapos 20% sa contractor. Hindi ba dapat part na ng costing yung contractor? Dun sa, kung ano man yung paggawa and shit? Kasi parang designer fee and everything, ganun. Kasama na yun sa budget dapat. Baka may additional kasi sila yung nanalo sa bidding. Pwede. Award. Ang question mark doon, saan yung kickback? Doon ba sa 50%? Saang part O sa lahat? So, actually, I think may dalawang kumikickback. So, one is yung sa 50% and then yung contractor. Kasi yung after nung post ni Vico na yun, parang may post ata ulit na may six stages of corruption. Okay. Doon sa contractors. Anger, Pero kung gawa ka ng project, denial. Kung ganun yung project mo, dapat at least mas malaki yung Kickback mo. Hindi, kung maayos talaga yung yung project, at least hindi, yun? SOP, contractor, tapos tsaka yung actual work. Yung actual, at least dapat mas malaki percentage yun sa actual work eh. Diba? Wala eh, Pinoy eh. Parang 50% dapat. At least 60 nga eh, 60. Kasi Grabe naman para kayo. pulido na eh. Hindi dapat, at least, dapat, you deserve the best, bro. Kasi pera na lang, 100% dapat napupunta sa project. Tax natin yun. Nagtatax ka, di ba? Lahat tayo, automatic yung tax. So, lahat tayo natatax. So, kung binabaha pa rin kayo, alam niyo na, tax yun dapat matagal nang gawain. So, meron tayong right to rant. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Oo. Pinoy pride. So, kung for example, yung contractor, di ba? Di naman ma-award sa kanila yun kung Ma-award? ma-award sa kanila kung hindi nila bibigyan din yung mag-award sa kanila. Oo naman. Kumbaga yun? Deal, na yun. Give and take table. relationships. So, Sabi nga regardless. dun sa stages, parang procurement pa lang, may pwede ng corruption na nangyayari. So, yun na nga yun. Bidding, di ba? Parang may mga contractors na magbibid for a certain project, ganyan. Actually, di ba, nag-aaway-aaway sila dun eh. Oo, Kasi, gusto ko kunin to. Bakit kaya? Di ba bakit? So, parang, nag-aagawan sila sa project. Oo. Di ba ba? Tapos, syempre, yung mag-grant,
talagang dapat meron din Oo, siya. oo, isa pa yan eh. May lagay. Tsaka 'di ba yung yung budget ni BBM, ang pinakamalaki is sa DPWH. Yun ang hindi ko sure. Hindi ko May sure. nabasa akong ganun. May nabasa ang ganun. Saan ba yan? So, yung parang Sa trusted, ano ba yan? Trusted. So siya rin kumigigback din siya. Trusted source ba yan? Yun nga yung inan nila. Yun yung parang ibinabatikos nila. Bakit daw sa DepEd is mababa tapos sa DPWH sobrang taas. Ano ba hawak ng DPWH? Tingnan mo naman yung kalsada natin. Department Ang gaganda of versus sa mga schools Social natin. Same naman. Yung kalsada natin. Wala makakita ng pothole parang polka Walang dots. pothole. Works and Hindi, highways. Sobrang ganda nga. Works in highways. Tama. Sobrang ganda nga nung mga kalsada natin, di ba? Yung anti-speeding natin ng mga devices, 3D. Di ba? Yung mga potholes. Sa Germany, gumagawa sila ng sticker sa kalsada. Sticker. Sa atin 3D. Sa atin totoo. Oo. Papahinto ka talaga. Sticker. Pero yun din eh, yun din yung mga malalang ano eh. Parang harap-harapan kang kinokorap, which is yung pag maayos na kalsada tapos sisirain. Yung mga ganun. Kunyari, nasa kalsada ka. Meron akong may nagsabi sa akin before. Okay. Na ito super trusted. Okay. Kasi, ang defense daw nila is, parang, yung mga ginagamit daw kasi, kailangan daw talaga palitan yan every once in a while. Kasi since Kapag maulan, wala ganyan, nang budget, masisira. wala nang mapakay sa mga anak ko eh. Kailangan kotse. Hindi ko mapapaaral yung mga anak ko niyan. Magka-college na eh. Kasi kailangan talaga every once in a while. bagong kotse. Madali daw masira. Oo. Or, Bakit wait madaling lang, masira? Hindi. Ganun talaga kasi laging ginagamit or nadadaan ng ganyan ng mga Bakit ka gagawa na good for 2 years versus good for 10 years? Tanong niyo siya. Tanong niyo yung source ko. Papangalanan mo ba natin yung source? Wag. Okay. Anyway, pag nasa kalsada Marami na ka, sigurong pera yun, men. ano yung mga signs na nakikita mo sa kalsada na corruption to? Okay. Yung antagal, sobrang tagal ng ginagawa. Yung pinakamalupit na ano, men, yung sa Commonwealth, men, yung footbridge. Yung sobrang taas. Mount Everest. Yung Mount Everest, puta na. Sure yun. Para saan Pwede yun? naman, diba? pwede naman Taas, ikat, no? Ako, kunyari, Siguro nagkamali sila. Tapos, nasobrahan. Okay na to. Okay na to kaysa ulitin. Hindi pantay dun sa kabila. Patayin mo natin. Hanggang sa tumaas. Anong tumaas? Parang si Mr. Bean naggugupit. Alam niyo? bukas ng dagdag. Hindi ka na magpantay. Tama na to. Ano pa ba? Yung clear signs. Para sa akin yung antagal talagang ginagawa. Yung araw-araw mong dinadaan. Hindi pa rin tapos to. Yung mga ganun. Meron ako laging tinitira, kunyari pag nasa EDSA, pag nadadaan ako. Alam mo yung mga random na mga may paso ng plants sa gitna ng EDSA. Parang hindi naman kailangan to eh. Bakit may ganito dito? Oh, actually, sure, yung project pa lang nga nila yun, yung tree planting yun sa highways. Imbis na totoong puno. Diba? Paso na tangina, hindi mo alam kung kailan na huling nilagyan ng plant. Siguro ang project talaga nun is tree planting. Naubos yung budget. Ito na lang yung kinaya. Tapos meron, Pasunan. tapos pag napansin mo yung mga ilaw sa EDSA, may mga nakasabit na MMDA. Ganun. Ano yun? Para saan yun? May kailangan advertising eh. Kailangan gumamit ng budget. Parang ganun. Yung clear signs na pintura sa pader, tapos nakasulat ko anong city. Nakikita niyo, parang wala kakakwenta-kwentang pintura lang sa pader. Ano sa tingin nyo yung branch ng government na pinaka-corrupt? Top 5. Ganyan. Ano? Legislative for me Hindi ko gets kung bakit, for example, yung mga congressman, bakit sila may budget na, alam ko sila yung gumagawa ng budget. Kasi yung budget, yung national budget, batas siya. Nga. Pero bakit sila mismo may budget sila? But hindi naman trabaho ng congressman paano sila magpagawa pupunta ng sa kalsada office? Ha? Paano sila pupunta sa office kung Para lang sila budget? Sweldo bibili ng lang. sasakyan. Oo nga, parang sila bibili ng kotse. Oo, kung sweldo lang. Bagay, oo nga. Paano nila, Makes sense, paano makes nila, sense. Anong gagamitin papakain yung nilang- mga kabit nila? Anong gagamitin nilang pang budget, pang takbo next
Next, para makaupo yung anak nila, no? Yun yung mga obvious answers naman na parang sa atin. Normal na. Parang Hindi na sila makapag-travel niyan pag walang ganun. tingin nyo DepEd kahit pa paano may corruption, no? May nabalita na parang yung average daw ng DepEd, yung mga classroom projects. Yung average nila na completion, 3 years, 3 years pa, 6 years bago ma-complete yung isang classroom. Okay. Ganun sila katagal mag-turnover ng 3 classroom. 3 years to 6 years. Versus yung mga foundations na kunyari, may foundation na, nakalimutan ko ano yung example eh. Basta may foundation na gumagawa sila ng mga classroom. Ano to? NGO. Non-government. No budget from no tax. Parang 6 months lang nakakapag-produce na sila ng classroom. Si DepEd daw mismo, 3 years bago sila makapag-produce ng isang classroom. Isang classroom. Isang classroom. Di ba nationwide ang hawak nila ng mga public schools nila? Tapos isang school, isang room. Isang classroom, 3 years. Ano lala? Okay, so DepEd possible na sa top 5. PhilHealth, for sure. Sino yung Diba yung nagka-issue? recently, yung GSIS yung parang nawala? pinang-gamble daw. Hindi, nag-step down na lang yata siya kasi parang huli. Parang gano'n. Tama ba? Yung may si Risa Ontiveros recently na yung pera daw ng GSIS ininvest sa online gambling. Para paldo. Parang, di ba? Speaking of online gambling, nakita niyo yung during sauna? Yung nagsasabong. Solid yun. Solid yun, man. Kasi ako di mo naman matatanggal na sa mga Pinoy yung Sugal. Yung sugal. Pero regulate. Kasi wala na. Epidemya na yan eh. Kumbaga, normal na siya. Pero regulate. Kumbaga, wag easy access dapat. Pupunta ka ng casino, mag-effort ka to go there para sure na may budget ka. Hindi yung diba, yung pera natin sa e-wallet, good as cash yun eh. Diba? Tapos magugulat ka, ubos na lang. So, well, yun yung tinarget ng ng BSP. Oo. Tama naman. Kaya ngayon tinatanggal nila yung sa e-wallet, di ba? Tsaka, well, yung mga nagpapasugal, syempre, para kumita silang malaki, tatarget nila yung mahihirap din. Kasi binigyan nila ng access yun yung market eh. Kumbaga, okay, marami na nakukuha ng pera from yung mga milyonaryo talaga sa mga casinos, di ba, ganyan. So, ano yung next step? Ano yung next plan? Kasi yung, yung nasa lower class, hindi naman sa yung taong mas kailangan ng pera, yun yung mas gustong magsugal eh. Mas prone, tama. Mas prone magsugal. Kasi Na-discuss natin ito din sa nating episode na sugal. Okay. Na parang mas kasi gusto nila yung fast easy money. Oo, ganyan. Na kasi yung tingin nila makakapag-down sa kanila. Totoo naman din. Totoo, in a way. Pero kasi kung talagang sugarol ka na, kapag may pera ka ulit, malamang sa malamang. Susugal. Pwede mong isugal. Ayaw ko ba madodoble mo? Tsaka sobra kasing baba ng ng puhunan mo. For example, 100 pesos, pwede ka naman magsugal. Pwede mong ubusin, 100 lang to. Pero pagkain na yung 100, isipin mo kung 100 ka na 100 per day or per week, magkano na rin? Pero syempre, nasa isip mo, paano dumoble to? Diba? Pagka first time ka nga nag-register, may instant 30 pesos kay. So, nyo, yung mga ganun, 30 pesos. Nalabas dito yung ads nung Sa US, mas as in, parang mga $100 yung pwedeng gini-giveaway nila. Kasi alam din naman babalik din eh. Ngayon lang, since mas prone nga yung mga Pinoy magsugal. Kasi ewan ko, naging na talaga ng mga yan eh, no? Natin, sugal. Sa bilyar, may sugal, di ba? Lahat eh. Lahat pwede. Ano yung pinaka-weird na sugal na parang, pinagsusugalan niyo yun, yung gano'n. Meron ba kayo? Dami. Tangina, mga Pilipino, kahit ano naman, pinagsusugalan eh. Cara Cruz. Hindi siya weird eh. Yung... Pero hindi ko lang kung meron sa atin, yung dog racing. Dog racing? Hindi, meron talaga, may ganun eh. Ganun talaga. Di ba si Captain Holt nga, tsaka si Derek. Paano nun? Ayun. Pinaka-weird. Yung
kung mag-green yung stoplight o hindi. Tapos magpapastahan sila, mag-green na yan. May ganun na parang content creator na kung lahat na lang pinagpustahan nila. May nakita ko yung naka-VR siya. Alam mo ba yun? Yung parang, kunyari bibili siya ng TV. Tapos, hindi pala VR, yung Apple na... Meta? Yung Apple na glasses. Something like that. Na bago siya bumili ng TV, tataya muna siya. Tapos pag nanalo siya, bibili niya yung TV. It's either bibilin mo talaga or hindi. Talaga. Doon niya kukunin yung pambili niya. For content na yun. Pero palagi siyang panalo. Well, yun yung content niya. Hindi niya ipopost pag talo siya. Uwi siyang luhaan. Ano pa yung possible na top sa corruption? Malaki yung pwedeng kitain. Sa lahat naman Mga ayun, yung mga unnecessary things na nakikita mo sa labas na parang may budget para dito. Oo, parang talaga ba? Kailangan yung gumawa ng plant box sa gitna ng kalsada. Malaki yung prone, malaking chance. Masyado ba malaki ang sakop ng DPWH? Tsaka malaki ang pera dun. Hindi natin kumbaga malakihan ng kasi diba highway, lahat tayo gumagamit. Million agad. Isang project pa lang, million agad. Billion if not, no? Billion. Marami na palang billion. Maraming bilyones na yung nakuha ng mga tao sa atin. Anyways. Pero ang dami mong projects nga ngayon yung mga highways. Ano yung may bago parang Skyway. May bago na naman. Tapos i-rehab nga ito yung EDSA, diba recently? Supposedly. Ano nila yun binawi lang din agad. Parang hindi yata magsusurvive yung tao pag wala yung EDSA. Wala. Anong tawag dun sa coding scheme na propose nila? Yung 3 times? Yung NCAP. Hindi. NCAP. At even. Sa EDSA yung rehab. I-rehab nga ata yun eh. Parang gumagawa na yung mga tao ng schedule kung kailan sila pwede. Parang 2 beses ka na makakapagdala ng... Parang bingo yung schedule nila no? But hindi kasi kasi, hindi naman yun yung problema ata eh. Marami na kasi kotse. Ang taas nila yung presyo ng sasakyan. Ang napansin ko Saka public transport talaga. Yeah, public transport. Public transport. Kahit kunwari hindi, mahirap talaga yung public transport. Sa Vietnam, walang traffic pero sobrang daming kotse. Pero gumagalaw kasi maraming pasikot-sikot. Ikaw, kung pupunta ka ng Makati galing kang Pasig, wala ka ibang daan kundi EDSA. Hindi ka dumaan ng... Pwede ka pa rin ng EDSA nun. Going to Pasay. So yung Makati to, Pasig to Makati. Huwag mo naman iyan. Technical naman. Pero yung point is, kung pupunta ka from one city to another, 2 or major 3 roads. choices, di ba? Doon, parang andahin mong parang pwedeng likuan, whatever. Wala Dami squatter dito. Isa pa yun. Actually, nakita ko yung tawag dito, yung supposed plan nila sa mga parang subway, ganyan. Tapos, yung mga... Kasi sobrang big fan ako ng trains. Choo-choo. Anyway, exciting siya kung nakita mo yung master plan, kung ano yung magiging outcome. Ang tanong kailan siya mangyayari. yung sa may Capital Commons. Subway. Subway yun, di ba? Pero parang hirap naman ang concept ng subway dito sa Metro Manila. Bakit? Bahain Siyempre hindi. Kaya ngayon yung may kailangan mo ng flood control project. Yun nga palyado na nga yung ganito yan. For example, yung mga malls naman, may underground parking sila, ganyan. Di naman binabaha So with the proper handling, tsaka yung partners, like for example, yung subway project, ang alam ko, ang contractor is parang Japanese yata or something. So, alam mong hindi, may experience na sila doon. Hindi na, diba kasi, unless, inuulan din naman. Diba? Katulad in-earthquake pa nga Diba? Pa nga sila for pero yun nga, kaya kung
may budget, tsaka maayos yun. I think meron naman budget, di lang talaga. Di lang nabibigay. Di Kasi nabibigay. 50% sa SOP. 30% lang Balik kasi. tayo dun eh. Try nyo panoorin yun, yung plan for yung mga railroad shit. Maganda. Na yung connection ng, yung completion ng LRT, ganyan. Extension ng MRT, ganyan. Ayun. Maganda siya. I mean, kung na-imagine mo siya na parang, uy, okay na yun. Tapos inisip ko, magti-train ba ako pag ganun? Hindi pa rin. Tsaka ilang years pa yun. Ilang years. Baka wala ka, hindi ka yung LRT nga sa Commonwealth hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yata. Hindi pa rin operational eh. First year ko sa trabaho, ginagawa na yun eh. Yung years na ako nagtatrabaho. Wala pa rin. I think yung turnover dapat, or operational na siya dapat 2024? 2025. Pero wala pa rin. Parang yung sa Commonwealth, ano yun? Anong MRT? LRT. San Jose del Monte. Oo, di ba? Pero ang tagal na. Good sana. Pre-pandemic pa ata yun eh. Pwede niya malesen yung... Pwede niya matulungan yung parang urbanization. Oo, kasi yung of Bulacan. Kasi lapit na eh. Tsaka marami kasing taga Bulacan na dito yung office. Tapos uwian. Tapos uwian, di ba? Or kahit kunwari, nandun na yung office sa Bulacan since ang dami naman ng bawasan yung mga tao dito sa Metro Manila. Mga kotse. Wala hanggang ngayon. Ayaw nilang ayusin siguro. Tapos alam ko may plan din ng high-speed train from Clark to Manila. Clark to Laguna yata. So dadaan ng Manila tapos lalagpas pa. Wala. Parang ano yung airport to airport siguro. May airport ba sa Laguna? Hindi. Sabi mo dadaan Manila. Malapit. Hindi. Dadaan siya sa NAIA. Actually, no? Solid yun na. Feasible yung mga ganun. Actually, maganda nga yung i-connect nila yung mga ganung lugar. Kasi most of those naman doon ang gagaling din, hindi naman din sa metro. Kasi tayo. Tsaka malapit kasi, men. Hindi katulad ng ibang bansa na, for example, yung city nila na, for example, sa Japan, di ba, Tokyo to Kyoto. Kyoto. Sobrang layo. Sobrang layo. Sa atin kasi malapit. So, parang kaya let's say train. BGC. Di naman lahat ng nag-o-office dyan, tiga metro. Omsim. Diba parang mga tiga south talaga eh. Marami south. Mga nagpipito-pino. Maraming north. Maraming taga Rizal. Diba? Lahat eh. So, yun yung maganda i-connect nila. Yun nga eh. Tignan mo, CBD na yun ah. Wala kang way para mag-train. Diba? Yun nga yung dapat number 1 eh. Pero yung pag pauwi ka, pag inabutan ka ng rush hour. Yeah. Sobrang lala ng traffic recently, gago. Lala. This week, pumasok ako ng Ayala Tunnel, maliwanag pa. Paglabas ko, madilim na, gagi. Literal. Ako this week, highlights na lang. Ako this week, BGC to Eastwood. Ilang kilometers yun? Mga 6, 7? 3 hours. Tuesday to. Tuesday din sa akin. Monday na nga. Mas okay pang mag-RTO ka ng Monday, men. Promise. Kasi yun na ata pinili ng mga tao. Kasi may mga taong option, may mga companies naman na pinapapili yung... So, mindset na rin ng mga tao, maraming papasok ng Monday. Baligtad na nga ngayon eh, parang maluwag-luwag na. Kasi ganyan yung napansin ko naman. Nag-change na ako. Kapag undas, mga tao, hindi na pumupunta sa mismong 1 and 2. Mas maaga na. So, yung ibang tao, ganda yung mindset. Nandun na rin lahat. So, sabi ko pa this week, papasok ako 3 times. Pumasok ako Tuesday. Hindi na ulit. Trauma ako eh. Grabe. Kaya pala tanghali, in-game ka. Asa. Not this week. Not this week. Iba pala yung tinatrabaho. MMR pala yun. Nag-grind. Pero yun nga, parang pinaka-best na ma-solve as of now is yung transpo. No? Yun talaga yung mag-solve ng traffic. Pag na-solve yun, men, tangina, sobrang laki ng iuunlad ng Pilipinas. Alam niyo yung meme na, yung sobrang ganda na Pilipinas kung ganyan-ganyan. Pag walang Bisaya. Tapos puro skyscraper.
safe yung mga puno ng saging. No? Wala namang mabutas. So, wala nang butas. Ganun yung meme, diba? Yung sinasabi mo. Sige, next topic ba natin yan? Yung alin? Yun. Puno ng saging? Pwede. Kasi naman May gusto kong sabihin pero kung next topic natin. Sige. Wait lang ito. Payag ka sobrang yaman mo. Pero sobrang pangit ng kalsada. As in, pangit talaga yung kalsada. Pero sobrang yaman mo. Pwede. Hindi off-road mo na lang lahat ng ano. Naka-Lamborghini ka, ganun. Pero yung kalsada, off-road lahat. Off-road. Or ano yung isa pa? Hindi, yun lang. Payag ka ganun. Kasi pwedeng mahirap ka naman pero ang ganda ng kalsada. Flawless. So, mag-skateboard hanggang GC. Okay lang. Anong Hindi mas mo naman pipili mo? ma-experience din kasi yung daan eh. So since mahirap ka, wala kang sasakyan. Diba? Kung pwede mo lakad diba? Masaya naman maglakad magbike. Ayun na lang. Sobrang yaman mo, pero sa Pilipinas ka natira. Sa US. Ganun naman. Hindi. Yun nga. Sobrang yaman mo, pero sobrang basura ng Pilipinas. Or hindi ka sobrang yaman. Okay na yung hindi sobrang yaman. Pero sobrang ganda. Okay na yung hindi sobrang yaman. Kahit kotse mo, ano lang. Kahit Toyota lang na something. Ganyan. Talaga. Doon na lang. Kaya hindi ka contractor. Sa kanila okay lang yun eh. Wala akong mindset. Yun pala yung punchline.